Kapag may tiyaga, siguradong may kaakibat na ginhawa. Pero para kay Charlie, di man lang niya mabatid ang katagang ginhawa. Hirap sa pagsasaka at pamumundok ang ama upang kahit papaano may mabibiling pagkain ng mag-anak. Tandang-tanda pa ni Charlie ang mga katagang iniiwan ng kanyang itay sa tuwing ito'y aalis. Hangang-hanga po ako sa tatay ko sa kanyang mga sakripisyo para sa amin. Nararamdaman ko po yung pagkaawa sa mga pinagdaraanan niya. Ang paraging paalala ko ng ang aming tatay ay mag-aral kaming mabuti dahil ang edukasyon lamang ang aming may pamana nila. Lahat ng paraan gagawin upang matupad ang mga pangarap, upang makalaya ang pamilya sa bilanggo ng kahirapan. Maging ang pag-aalaga ng baboy at kambing ng mag-anak ay ginagawa. Kung minsan, para bang mas madali na lang tanggapin ang kasalukuyang katotohanan ng buhay. Amoy na amoy ko yung sarili ko, yung amoy baboy na pumapasok sa eskwelahan. Bakit ganito ang buhay? Tapat naman kaming naglilingkod sa kanya, ngunit bakit hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin namin ang kahirapan ng buhay? Pinili ni Charlie ang magpatuloy sa pag-aaral upang makamit ang kanyang mga pangarap. Matapos ang high school, agad nag-aral ng Bachelor of Science in Medical Technology si Charlie. Upang matustusan ng pag-aaral, nagtinda siya ng candy sa kolehiyo. Tiniis niya ang hiya at pangungutya, kumita lamang ng pera. Panay putik-putik yung lalakad kami sa pilapil sa mga pilapil. So pagdating ko sa eskwelahan, makikita mo talaga na putik-putik yung paa, yung mga pantalon. So kinukot siya, ganun po yung naririnig. Pero hindi po ako pinanghinaan ng loob, though talagang minsan naapektuhan din ako. Sa likod ng kahirapan, ginagawang sandigan ni Charlie ang Panginoong Diyos nang tanggapin niya itong Panginoon at tagapagligtas. Buhay na mas malapit sa Panginoon, iyon po yung naging sandalan ko sa mga pagkakataon na nakakaramdam ako ng pagkaawa sa sarili, pagkaawa sa aking pamilya. Doon po ako humuhugot ng lakas ng loob. Isang malaking dagok ang dumating sa buhay ni Charlie nang magkasakit ang ama ng diabetes. Mas masakit na naman dahil wala akong magawa para matulungan siya, kundi ipanalangin yung kanyang pagbuti, yung kanyang paggaling. Lalong-lalo na nung kailangan niyang magdamot, kailangan niyang magkaroon ng maintenance drug, doon na po medyo bumigat yung pangangailangan po namin para sa kanyang paggaling. Hindi ito naging hadlang sa pagpupursige ni Charlie. Sa katunayan, napili siya bilang isa sa 30 mahuhusay na estudyante sa Pilipinas. Dahil din sa kanyang sipag, naging scholar siya sa eskwelahan. Noong matapos ko yung kurso na magdadala sa akin para mag-enroll sa Doctor of Medicine, yun yung Bachelor of Science in Medical Technology, ay sinabihan ako ng tatay ko na kung ipagpapatuloy mo ang pag-aaral ng Doctor of Medicine, makakaya naman natin siguro, kaya lang baka masakripisyo ang pag-aaral ng 3 mo pang kapatid. Dahil sa maliit lang ang kita, naging ahente ng toilet product si Charlie. Maipagpatuloy lang ang kanyang pag-aaral, pero hindi niya ikinahiya ang trabaho. Nagtapos si Charlie ng kanyang master's degree in Science Education noong 2004 at di man naging Doctor of Medicine, ay naging Doctor of Philosophy at noong 2009 ay naging finalist sa Most Outstanding Teachers in the Philippines. Ngunit unti-unti kong na pagtanto na meron sigurong purpose ang ating Panginoon sa buhay ko kung bakit hindi na ako nakatuloy ng Doctor of Medicine. Kahit na hindi po natupad yung aking pangarap na maging isang medical doctor, ay nagpapasalamat pa rin po ako dahil siya po yung gumabay sa akin kung ano po talaga ang... Siguro kung naging medical doctor ako, wala ako ngayon dito sa lugar kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Ang lugar na sinasabi niya ay sa Middle East, kung saan kinuha siya ng isang kolehiyo ng medisina
bilang isang lecturer. Dito 5 taon siyang nagturo sa mga Arabo. Unti-unti niyang nakita ang tagumpay ng kanyang mga pangarap. Di dito natigil ang tagumpay ni Charlie. Sa kasalukuyan, kinuha siyang lecturer ng University of Wyoming. Kasama ang mga kano, di nagpapatalbog sa husay at talino si Charlie. Tunay ngang mula sa mahirap na simula, na isa sa katuparan na niya ang mga pangarap na matulungan at maibangon ang pamilya sa kahirapan. At ito na rin inialay ko hindi lamang sa pamilya ko, kundi unang-una inialay ko para sa Diyos na alam ko siyang nagbigay ng lahat ng mga gantimpala.